Hi everybody! Welcome back to Shared Faith with Carol. And today po is day 12 na po ng ating pagbabasa ng Book of Exodus or Exodo. Tayo po ay nasa chapter 21 to 22. Yun po yung babasahin natin ngayong araw na to. At ito po ay tungkol sa mga batas, mga guidance ni God kay Moises kung paano siya magja-judge dun sa mga tao kapag ka nagkakaroon ng mga problema, ganito yung sitwasyon. So malalaman natin yun. Bago po tayo mag-umpisa, mag-pray po muna tayo saglit. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa araw na to. Lord, salamat sa inyo, Panginoon, sa patuloy ninyong paggagabay sa amin araw-araw. Ama, tinataas po namin ang araw na to sa inyo. Lord Jesus, linisin niyo po ang puso namin ng iyong banal na dugo. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanang nagawa namin, Lord. And Lord, Holy Spirit, we ask for your guidance po sa aming pagbabasa. Let your presence, O God, lead us, O Lord, and give us the wisdom po na maintindihan po namin ito. Salamat po ng marami, O Diyos. This we pray po in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Okay, so let's start na po. Exodo Kabanatang 21. Ang batas sa mga alipin. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Kapag ang isang tao'y bumili ng aliping Hebreyo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makakalaya na siya ng hindi kailangang tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya nang mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay binigyan siya ng magiging asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang anak ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. Ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan, sa tabi ng poste ng pinto, at bubutasan ng isa niyang tainga. Sa gayon, magiging alipin siya habang buhay. Kapag ipinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. Ngunit kung ang babae ipinagbili bilang asawa ng kanyang amo, subalit siya'y hindi nito kinaluguran, siya ay maaaring ipatubos sa kanyang mga kamag-anak. Walang karapatan ng kanyang amo na siya'y ipagbili sa mga dayuhan sapagkat hindi ito naging makatarungan sa babae. Kung ang babae na may binili para sa anak ng amo, ituturing siya nito na parang tunay na anak. At kung mag-asawa ng iba ang lalaki, ang babae ay patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit at patuloy na sisipingan ng kanyang asawang lalaki. Kapag hindi tinupad ng lalaki ang 3 bagay na ito, dapat palayain ang babae nang hindi na kailangan tubusin. Mga batas tungkol sa mga karahasan. Sino mang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. Ngunit kung hindi sinadya o binalak ang pagpatay at ito'y hinayaang mangyari ng Diyos, ang nakamatay ay maaaring magtago sa lugar na itatakda ko sa ganitong pangyayari. Ngunit kung ang pagpatay ay sinasadya, darakpin ang pumatay at papatayin kahit magtago pa siya sa aking altar. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay dapat patayin. Sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi paparusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at muling nakalakad kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay maratay, siya ay aalagaan ng nanakit at babayaran pa ang panahong hindi niya na ipagtrabaho. Kapag sinaktan ng isang tao ang kanyang alipin, maging babae o lalaki, at ito'y namatay noon din, paparusahan ng taong iyon. Ngunit kung ang alipin ay mabuhay ng 1 o 2 araw, hindi paparusahan ng amo sapagkat kanyang ari-arian ang alipin. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao at dahil doon nakuna nito, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingi ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng mga hukom. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ng nakasakit. Buhay din ang kabayaran sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos.
Kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae, at ito'y nabulag, palalayain niya ang aliping iyon bilang kabayaran sa mata nito. Ganoon din ang gagawin kung mabungi ng amo ang ngipin ng kanyang alipin, bilang kabayaran naman sa ngipin nito. Ang pananagutan ng may-ari. Kapag ang isang baka ay nanuwag at nakapatay ng tao, babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Ngunit huwag kakanin ang karne nito. Walang pananagutan ng may-ari ng baka. Kung ito'y dati nang nanunuwag ngunit pinabayaan pa ng may-ari matapos tawagin ang kanyang pansin, papatayin ng baka gayon din ang may-ari kapag nakamatay ang baka. Gayunman kung lalagyan ng halaga ang buhay ng namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatayin. Kahit bata ang mapatay ng baka, iyan din ang tuntunin. Kung alipin ang napatay sa suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng baka. 30 pirasong pilak ang ibabayad at babatuhin ng baka hanggang sa mamatay. Kapag naiwang bukas ang isang balon o kaya'y may humukay ng balon ngunit hindi tinakpan at may baka o asnong nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng balon, ngunit kanya na ang hayop. Kapag ang namatay naman sa suwag ay baka ng iba, ipagbibili ang nanuwag at ang pinagbilhan ay paghahatian ng dalawang may-ari, pati ang karne ng bakang napatay. Ngunit kung ito'y dating nanunuwag at hindi ikinulong ng may-ari, papalitan niya ang napatay na baka at ito na may kanya na. Exodo Kabanatang 22. Batas tungkol sa ninakaw. Kapag ang isang tao'y nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o ipinagbili, papalitan niya ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang ipinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga inani o ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao'y ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kapag ito'y nahuli. Kung hindi naman mahuli ang magnanakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pang-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayang ng aangking lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. Kung mamatay, mapinsala o inagaw ang isang asno, baka, tupa o anumang hayop na paalaga ngunit walang nakakita sa pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito'y dapat paniwalaan ng may-ari at wala ng pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na babangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao ay nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala nang hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung naroon ang may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan ang upa ang magiging kabayaran. Tuntunin tungkol sa pananampalataya at kabutihang asal. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay inakit at sinipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ang ama na ipakasal ang babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. Ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Sino mang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin.
Sino mang maghandog sa Diyos-Diyosan ay dapat patayin, sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Alalahanin ninyong naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaig sa akin, tiyak na pakikinggan ko sila. Dahil dito kapopuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mabubiyuda rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, papakinggan ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Huwag ninyong lalapastanganin ng Diyos ni mumurahi ng mga pinuno ng inyong bayan. Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng inaning butil, alak na mula sa katas ng ubas, at langis sa takdang panahon. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Ihahandog din ninyo sa akin ang panganay ng inyong mga baka at tupa. Huwag ihiwalay sa ina ang panganay nitong lalaki hanggang sa ikapitong araw mula sa kapanganakan. Sa ikawalong araw, ihahandog siya sa akin. Kayo'y aking bayang pinili, kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop. Ipakain ninyo iyon sa mga aso. Okay, so obserbasyon na po tayo. So sa mga binasa natin, no, nakita natin na si God gumawa siya ng batas para sa mga alipin, batas tungkol sa mga karahasan, batas sa pananagutan ng may-ari, batas tungkol sa mga ninakaw, at saka mga tuntunin tungkol sa pananampalataya at kabutihang asal. So ginawa lahat to ni God, hindi naman para paghigpitan sila, kasi kailangan talaga ng batas dahil kung walang batas, walang susundin ng mga tao. So hindi nila alam kung ano yung tama sa mali, kung ano yung pwede sa hindi. So magulo. Kaya si God is really a God of order. That's also part of our observation ngayon. So ito yon, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kailangan may kaayusan ng bawat bagay. Siya din ay Diyos na makatarungan. This is also justice para naman din dun sa mga naaapi. Hindi naman pwedeng palaging nabubuli na lang ang tao, 'di ba? So, noong mga panahon na yon, I'm sure meron na rin yang mga ganyan, mga nambubuli, mga nang-aaway. So, hindi pwedeng ganon. Tapos, syempre, makikita din natin sa nabasa natin na ang Diyos ay mahabagin. Dahil ang sabi niya, kapag ka meron lalapit sa Kanya, na naapi, lalapit sa Kanya na mga ulila, lalapit sa Kanya na balo, ganyan, siguradong papakinggan niya ang mga ito. So, God is really merciful. Yung mga lumalapit sa Kanya, humihingi ng tulong, humihingi ng awa, siya for sure tutulungan ng Panginoon. So, ito naman yung ating application or pagsasabuhay. Unang-una, huwag natin baliwalain ang mga batas. Batas ng Diyos, batas ng bayan. Kaya merong batas kasi ito yung gauge ito yung pamantayan ng peace and order. Kaya binibigyan ng batas, kaya may law. Dahil kung wala nga namang batas, magkakagulo ang mga tao, 'di ba? Next is patuloy na manalangin araw-araw at humingi ng tulong sa Diyos na maging isang mabuting mamamayan para sa kaluwalhatian din naman ng kanyang pangalan. So ito lang naman ang ating observation and application para sa mga nabasa natin. Kung gusto ninyong balik-balikan yung mga basa natin na batas, pwede naman din para mas mapag-aralan nyo pa kung gusto ninyo siyang basahin ng dahan-dahan. Okay, so proceed na po tayo sa prayer. Okay, so pray na po tayo. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli, O Diyos, sa amin pong mga nabasa ngayong araw na to, sa lahat po ng learnings namin, O God. Lord, salamat that you are a God of order, Lord. Salamat, Lord, na talagang kami ay inyong patuloy na ginagabayan, God, ang inyong mga anak, God. Lord, maraming salamat because you care for us, God. Kung hindi niyo po kami mahal, hindi niyo po kami pakikialaman na, hindi niyo na kami didisiplinahin, hindi niyo na kami itutuwid, O God. Pero salamat, Lord, dahil mahal niyo po ang inyong bayan, O God. Napakaganda po ng nabasa namin, Lord God, na pinakikita niyo, Lord, on how you really want
your children, O God, to live a good life, Panginoon, to live a life, Lord, of peace, O God. Father, thank you, thank you, thank you. Lord Jesus, we entrust to you, God, our lives. Tulungan niyo po kami, Lord, sa struggles namin. Kung sino man, O Diyos, sa aking mga kapatid, ang mga nahihirapan, O God, sa mga areas ng buhay nila, Lord, especially when it comes to mga anger issues, Lord, yung mga temper, O God, yung madaling magalit, uminit ang ulo, kung meron man po kaming mga nagagawa pang mga bagay, God, na hindi naman din po tama sa inyong harapan, humihingi po kami ng tawad, Ama, humihingi kami ng tulong, Lord Jesus, grant us the grace, O God, to overcome. Lord Holy Spirit, guide us every day. Please always remind us, Lord, what to do, how to be good, and remind us, Lord Holy Spirit, to live a life, O God, that is pleasing to the Lord. Help us, Panginoon. By your grace, O God, alam ko na makakayanan po namin ito. Salamat muli, O Diyos, sa platform na to. Salamat, God, sa inyong salita. Mahal po namin kayo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Okay, so thank you so much. Thanks for being here. And tomorrow po ulit, kita-kita po tayo. God bless you all. Take care po. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!